Ang masasabi ko sa inyo dahil yung pagkaka-create ng Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Erwin Tulfo, ang sabi nga namin ay unauthorized, irregular, illegal, unconstitutional. Kaya sa makatwid, hindi nila iginalang mismo yung saligang batas na kung saan ay sinasabi na magkakaroon lang ng pagkakataong mag-transact ng business ang Senate kung merong quorum. Ito po naman sa Metro Manila, hindi po lindol ang tumama. Pero parang inabangan din po ito ng marami sa Senado kanina po. Kala nila lindol pero kuwitis lang pala. Ganun mo pa. Sabi ni Kuya Benny. Ibig sabihin, ina-expect nila malakas ang putok. Hindi pala. Kung ganun ang ibig sabihin. Ang amin pong binabanggit kanina ay nagpatawag po ng Blue Ribbon Committee, Gatchalian Group. Sa pangunguna po ng kanilang chairman na si Senator Erwin Tulfo. Una, Sen, bilang isang senador po, ano ang naging reaksyon ninyo sa pangyayaring ito? Makwentuhan nyo man kami kung ano yung nangyari talaga kanina. Wala naman ako dyan eh. Yun na nga po, yun na nga po. Ho. Kaya lang, ang masasabi ko sa inyo dahil yung pagkaka-create ng Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Erwin Tulfo, ang sabi nga namin ay unauthorized, irregular, illegal, unconstitutional. Dahil ang pinagmulan niyan ay reorganization na ang nagpasya ay 12 lang na miyembro ng Senado. Sa makatwid, hindi nila iginalang mismo yung saligang batas na kung saan ay sinasabi na magkakaroon lang ng pagkakataong mag-transact ng business ang Senate kung merong quorum. Opo. At ang basis ng quorum sa aming pagkakaalam, at ito naman ang talagang pinanindigan namin, ay 24 senators. Opo. Hindi ko mo nagtatago si Senator Bato de la Rosa o kaya naman ay nakapiit si Senator Jinggoy, ay inalisan na sila ng kanilang status bilang kasama naming mga senador. Nananatili po silang senador. Opo. Ang napakahirap kasi nating kalagayan ngayon, Kuya Benny, napapansin mo naman, napakarami ng mga katauhan ngayon na talagang sumasausaw dito sa pinag-uusapan nating power grab. Yun nga yung gusto namin itanong dahil sinasabi na maraming legal minds ang nagsabing sila po ang legal. Kayo po bilang abogado, paano po natin mapaliwanag yun? Dahil sila ba talaga yung Sila ba talaga yung abogado o yung pinakamataas na otoridad na dapat natin pakinggan? Ako, Kuya Benny, Sen, 24 yung abogado na tanungan ko eh. 24 din ang sagot na. Ngayon, namumroblema ako kung paano ko lalagumin yung 24 na dahil kasagutan na yun, Sen eh. Yung ganun hong sitwasyon hindi tuloy malaman ng tao kung ano yung tama at mali talaga sa pangyayaring yan. Yun nga yung nakakalungkot, Jen, Kuya Benny, dahil sa napakaraming gustong magpaliwanag. Hindi mo naman malaman kung ano ang political motivations ng bawat isa. Pero yung karamihan sa kanila, alam natin sapagkat meron silang political colors eh. May political leaning na halimbawa, yung palaging nababanggit dito sa programang ito, yung ex-justice ng Korte Suprema na hanggang ngayon ay pinipilit niya na sumang-ayon doon sa proposition na yung 12 ay sapat na para mag-constitute ng quorum. Ang binabanggit kanina ni Kuya Benny, yung nabasa niya sa dyaryo. Isang malapad na dyaryo na nasa page 2. Litrato ko pa nga eh. Ang pinaka-title, ito, anunsyo ito hindi siya parte ng hindi siya balita. Advertorial siya. Advertisement siya. Isang pahinang advertisement. Na sa aking palagay, ang nag-advertise nito, sapagkat yung
itong simbolo ng Opo. ng IBP. Integrated Bar of the nandito. Philippines. Opo. Nakalagay dito yung Integrated Bar of the Philippines, Ito yung kanilang pinaka-title, napakalaki pag binasa mo, Great Legal Minds Agree. Tapos sa ilalim ng malaking titulo na yon, The Senate leadership of Gatchalian is valid and binding. So, doon pa lamang sa pinakatitulo, Kuya Benny. Alam na, talagang nakalinyado sa Ilang kabila. hadis. Ito ay masyadong masasabi kong mapangahas na claim Opo. Great legal minds agree. So, pag binasa mo yung mga great legal minds na nasa baba, siguro mga 15 tao lamang ito na yung mga iba'y dekano ng mga College of law Law. schools ng Opo. iba't ibang lugar. Pero kung akuin mo yun, sa akin palagay masyadong presumptuous yung kanilang opo. yung kanilang pagkiklaim ng ganon. Hindi lamang unfair sa mga kapwa ko abogado. Ako, okay lang sa akin yun Opo. Pero sa aking palagay, yung nabubuhay ng mga abogado ngayon, tinatansyo ko mga 70,000 ang mga nabubuhay na abogado ngayon. Okay, opo. So, ibig mo sabihin, sinangguni mo ba yung 70,000 na abogado ngayon para lang makagawa ka ng isang Consensus ng ng makakuha IBP, ka no? ng consensus na kakatawanin ng halimbawa ng 15 hanggang 20 sabi mo na 20 mga dekano ng mga law schools. Opo. Sila pala ang kumakatawan sa ano ba yung great sa Tagalog? Pinakadakilang Opo. legal na pangkaisipan. At silang lahat ay sumasang-ayon sa proposition na yung ginawa nung yung naganap na event nung June 3 na pinangunahan ni Senator Gatchalian ay talagang legal and binding. Ano sa palagay ninyo? Ayun nga po, Sen, actually, meron din ako nakitang mga grupo, at saka mga abogado, na ngayon dinidispute nila yung stand na ito ng Integrated Bar of the Philippines. Marami yan, hindi na ako magbabanggit isa-isa. Pero mga kilalang abogado rin po ito na sinasabi nilang, hindi naman sila tananong ng IBP na okay ng pamunuan ng IBP para lagumin ang isang sentimiento na yun nga ang pananaw ng IBP sa kabuuan ng mga abogado sa ating bansa, Sen. Tama siya kasi ako bilang kasapi ng IBP, Opo. wala namang tumawag man lang sa akin o nag-text sa akin. Sana man lang kung merong national na census o kaya survey. Opo. Kunyari, pinasasagot kami. Okay ba itong... Pinadala ko naman yung statement. Opo, ito yung stand natin, Okay ka ba? Kung okay ka, yes. O kaya kung no, siguro baka sakaling merong semblance ng consensus getting. Halimbawa, ang problema, bigla na lang lumitaw noong June 4, 2026, yung isang statement na may pamagat na official statement on what constitutes a legitimate quorum for the Senate to conduct official business. Opo. Yung statement din, Kuya Benny, ay attributed sa isang entity na ito nga, IBP, official statement nakalagay, pero nanggaling sa Office of the Director for National Communications. Okay. Pero pinalalabas nila IBP official statement. Ngayon, kinakailangan malaman ng ating mga kababayan na meron pong regulasyon ng rules of court natin na kung saan yung legal operations ng IBP ay nakasalig din sa rules of court na pinromulgate ng ating Korte Suprema. Meron pala Ibig yan, sabihin, lahat ng gagawin, lahat ng tuntunin, nakasalig dun sa Rule 139-A. Okay. Ito kasi yung tuntunin na kumakatawan sa IBP. Isa yon. At po pwede rin gamitin yung kanyang yung bylaws ng IBP na may petsang 1974. Okay. Itong IBP bylaws, tinangka itong i-revise sa dalawang bagay. Una, yung
kung paano i-amend nila yung election method at saka yung election matters, ano? Basta po sa election lang. Sa pamunuan po ng IBP Sa pamunuan ng IBP. Okay. Oho. At yung isa naman ay yung mga members ng IBP na maaaring sumama sa government service. Oho. At kung paano yung eligibility nila for election. Yun lang ang proposed amendments. Okay. Ngunit hindi pa pinagtibay ng Korte Suprema, nakabinbin. Oho. So, meron lamang proposed revision Opo. doon sa dalawang bagay na binanggit ko. Kaya lang, kung hindi naman napagtibay at kahit napagtibay, hindi naman naging daan yon para makagawa sila ng statement eh. Oho. Alam mo kung bakit? Yung Section 13 Opo. mismo ng Rule 139-A ng Rules of Court. Itong Rules of Court kakilala ng ito ay alam lahat, parang Biblia ito ng lahat ng abogado eh. Okay. Opo.